Gustong-gusto ng mga gobyerno na sabihin sa iyo na nagsusumikap sila para sa iyong kalayaan sa pananalapi. Pinag-uusapan nila ang tungkol sa katatagan, paglago, at oportunidad. Ngunit kung titingnan mong mabuti ang kasaysayan, makikita mo ang isang mas madilim na larawan. Ang mga gobyerno ay palaging gumagamit ng mga palihim na panlilinlang sa pananalapi upang mapanatili ang mga ordinaryong tao sa kahirapan, habang itinutuon ang kayamanan at kapangyarihan sa kanilang sariling mga kamay. Ang nakakagulat ay ang mga panlilinlang na ito ay hindi bago. Ginagamit muli ang mga ito sa loob ng maraming siglo, nababalot lamang sa iba't ibang anyo, may mga bagong pangalan, ngunit palaging nagsisilbi sa parehong layunin. Ilipat ang kayamanan pataas at mapanatili ang pag-asa ng nakararami. Simulan natin sa pinakamatanda at pinakasimpleng panlilinlang sa lahat, ang implasyon. Kapag ang isang gobyerno ay gumastos ng higit sa kaya nitong kolektahin sa mga buwis, mayroon itong dalawang pagpipilian. Ang una ay ang aminin ang katotohanan at hayagang buwisan ang mga mamamayan nito, na lubhang mapanganib sa politika. Pangalawa, nariyan ang banayad na pagbaba ng halaga ng pera na nagpapababa sa halaga ng bawat barya at perang papel na umiikot. Pinagkadalubhasaan ng sinaunang Imperyong Romano ang taktikang ito. Noong ikatlong siglo AD, ang mga emperador na nahaharap sa patuloy na pagtaas ng mga gastos sa militar ay nagsimulang bawasan ang nilalaman ng pilak sa denarius. Ang isang baryang dating halos purong pilak ay kalaunan ay naging halos tanso, nababalutan lamang ng manipis na patong ng pilak. Nagkunwari ang imperyo na walang nagbago, ngunit lahat ng may hawak ng mga baryang iyon ay nagbayad ng halaga. Tumaas ang implasyon, sumingaw ang ipon at hindi na makasabay ang sahod. Ito ay isang tahimik na buwis sa buong populasyon. Isang taktika na ginagamit pa rin ngayon sa mga bangko sentral lamang sa halip na sa mga mint ng emperador. Ang gitnang panahon ay nagdala ng isa pang baryasyon ng larong ito, sa pilitang mga pautang. Madalas na pinipilit ng mga monarko ng Inglaterra, Pransya at Espanya ang mga mayayamang mga ngalakal at guild na magpahiram ng pera sa maharlikang pamilya. Ang mga pautang na ito siyempre ay hindi voluntaryo. Ang pagtanggi ay nangangahulugan ng mga multa, pagkumpiska ng ari-arian o mas masahol pa ng mga kahihinatnan. Minsan ipinangako ng korte ang pagbabayad na may interes, ngunit ang pagbabayad ay madalas na naantala sa bumababang halaga ng pera o hindi kailanman natupad. Pinananatili ng gobyerno ang mga digmaan at palasyo nito, habang ang mga mangangalakal ay halos walang pagpipilian kundi isuko ang kanilang kapital. Ang daya rito ay ang pamimilit na nakabalat kayo bilang pagkamakabayan o tungkulin. At ito ay gumana sa loob ng maraming siglo. Pagsapit ng ika-17 siglo, ang sistemang pinansyal mismo ay naging isang kasangkapan. Nang itatag ng Inglaterra ang Bank of England noong 1694, hindi ito dahil sa kawanggawa. Ang dahilan ay kailangan ng gobyerno ng pera upang makipagdigma laban sa France. Ang mga mayayamang mamumuhunan ay bumibili ng mga bono ng gobyerno at bilang kapalit, ginagarantiyahan ng maharlikang pamilya ang mga pagbabayad ng interes sa pamamagitan ng mga kita sa buwis. Sa unang tingin, tila ito ay isang makatarungang kasunduan, ngunit isaalang-alang kung sino talaga ang nagbabayad ng mga buwis na iyon, mga ordinaryong mamamayan, sa pamamagitan ng mga hindi direktang buwis sa mga mahalagang kalakal tulad ng asin, serbesa at tela. Ang mga mayayaman ay nagpapautang ng pera sa gobyerno at tumatanggap ng isang ligtas at garantisadong balik sa kanilang pamumuhunan. Samantala, ang mga mahihirap ang nagpapasa ng mas mataas na buwis upang mabayaran ang mga bayad na interes. Ito ay mahalagang isang sistema ng paglilipat ng kayamanan na nakabalat kayo sa euphemism ng pambansang pananalapi at nagtatag ito ng isang pattern na nagpapatuloy hanggang sa araw na ito. Ang pinakaligtas na pamumuhunan sa mundo ay mga pautang sa gobyerno, kung saan ang kita ay ginagarantiyahan ng paggawa at pagkonsumo ng karamihan ng populasyon. Kung babalik tayo sa modernong mundo, ang mga trick na ito ay nasa lahat ng dako. Kunin nating halimbawa ang paggastos sa deficit. Ang mga gobyerno ay nag-iipon ng malalaking utang, nag-issue ng mga bond na binili ng mga mamuhunan, bangko at mga dayuhang kapangyarihan. Sinasabi ng mga politiko sa publiko na ang pera ay para sa infrastruktura, trabaho o mga programang panlipunan. Ngunit sa katotohanan, isang malaking bahagi ang dumadaloy sa mga kontratista ng depensa, mga subsidyo ng korporasyon at mga pakete ng bailout. Pagdating ng oras ng pagbabayad, hindi binabawasan ng mga gobyerno ang paggastos sa itaas.
Nagtataas sila ng mga buwis, nagpapalaki ng pera o nagbabawas ng kapakan ng panlipunan. Ang daya ay ang utang ay mukhang para sa mga tao, ngunit ang pasanin ay napupunta sa kanila, habang ang kita ay dumadaloy sa mga bulsa ng mga may hawak ng bond. At pagkatapos ay mayroong mga pakete ng bailout. Noong krisis pinansyal noong 2008, ang mga bangko ay sumugal ng walang ingat. Pinagsama-sama ang mga nakapipinsalang mortgage sa mga securities at muntik nang bumagsak ang pandaigdigang ekonomiya. Tinitiyak ng mga politiko at bankero sa publiko na kinakailangan ito upang maiwasan ang pagbagsak. At gumana ito para sa sistemang pinansyal. Tumaas ang presyo ng mga asset. Ang mga stock, real estate at mga bono ay pawang tumaas ng husto ang halaga. Ngunit sino ang nagmamay-ari ng karamihan sa mga asset na iyon? Ang mga mayayaman. Para sa mga karaniwang sambahayan na walang malalaking pamumuhunan, limitado ang mga benepisyo, habang ang downside ay ang mga baluktot na merkado at pagtaas ng mga gastos sa pamumuhay. Ang trick dito ay ang paglikha ng pera ay nagliligtas sa sistema para sa mga nasa itaas, habang nagpapasigla sa inflasyon at hindi pagkakapantay-pantay para sa lahat. Ang isa pang modernong magic trick ay ang nakatagong pagbubuwis. Sa halip na direktang magtaas ng mga buwis sa kita, tahimik na nagbubuwis ang mga gobyerno sa pamamagitan ng mga mekanismo tulad ng sales tax, fuel tax, at higit sa lahat inflasyon. Kapag ang mga presyo ay mas mabilis na tumataas kaysa sa mga sahod, ang pagkakaibang iyon ay mahalagang isang nakatagong buwis sa ipon at kapangyarihang bumili. Gustong-gusto ng mga gobyerno ang inflasyon dahil binabawasan nito ang tunay na halaga ng utang na kanilang dinadala. Ngunit para sa mga tao, sinisira nito ang kalayaan sa pananalapi. Maaring maramdaman mong mas mayaman ka dahil sa mas mataas na nominal na suweldo. Ngunit kung ang halaga ng pamumuhay ay mas mabilis na tumataas kaysa sa iyong kita, nawawalan ka talaga ng kayamanan. Hindi ito isang sistematikong depekto. Ito ang sistema. Ang inflasyon ay hindi lamang isang aksidente ng ekonomiya. Ito ay isa sa mga pinakapare-parehong panlilinlang na ginagamit ng mga gobyerno upang ilipat ang pasanin ng kanilang paggastos sa iyo nang hindi kinakailangang aminin ito. Nariyan din ang penomeno ng burokratikong pag-hijack. Sa unang tingin, ang mga regulasyon ay idinisenyo upang protektahan ang publiko. Mga batas sa pananalapi, mga pamantayan sa kaligtasan, mga mekanismo ng proteksyon ng mamimili. Ngunit paulit-ulit, ipinapakita ng kasaysayan na ang mga makapangyarihang industriya ay nakaimpluwensya sa mismong mga ahensya na inatasang mga siwa sa kanila. Ang mga riles noong ika-19 na siglo, ang mga kumpanya ng langis noong ika-20 siglo, at ngayon ang teknolohiya at pananalapi, lahat ay humubog sa mga patakaran ng laro para sa kanilang kalamangan. Ito rin ang aral na natutunan ng Peaky Blinders sa mas maliit na antas sa mga lansangan ng Birmingham. Mas mainam na angkinin ang referee kaysa lumaban sa laro mismo.